Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, parte na ng aking sistema ang makinig sa inyong programa. Lagi po akong nag-aabang sa mga bagong kwento ng buhay na talaga namang minsang nakaka-relate ako. Matagal ko na rin pong gustong ibahagi ang aking kwento ngunit ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ako nga pala si Jeff, 30 years old at isang guro. At hindi rin naman lingid sa lahat ng nakakakilala sa akin na ako rin ay isang sirena. Bata pa lamang ako, radar na ng mga nasa paligid ko na malambot talaga ako. Sabi nga ng nanay ko ay hindi pala 4 ang kanyang mga dalaga kundi 5. Mapalad ako, Papa Dudut, dahil kahit na malambot ako ay tanggap na tanggap ito ng aking ama. Ni minsan ay hindi ko po naramdaman o nakita na nagalit siya dahil nga ako ay isang binabae. Sa katunayan ay siya pa nga ang madalas na nagtatanggol sa akin kapag may nanunukso sa akin noon. Laging sinasabi ng aking ama na hindi ko kailangang isipin ang ibang tao at dapat maging totoo lamang ako sa aking sarili. At dahil na rin po sa pagmamahal ng aking mga magulang ay lumaki akong masayahin at walang pagpapanggap. Kaya naman mula pa noong bata ko ay lagi akong sigurado sa mga gusto ko. Okay naman ang lahat sa buhay ko, may trabaho at supportive na pamilya. Pero kung minsan hindi ako nakakaligtas sa mga kantsaw na mga nasa paligid ko. Dahil sa edad kong 30 ay hindi pa ako nagkakajowa. Hindi na bago sa akin ang marinig na malapit na raw ako mawala sa kalendaryo. Marami naman po akong crush. Medyo may itsura rin naman ako kaya kahit papaano ay may mga nanligaw na rin sa akin. Ilan nga sa kanila ay talagang gwapo at meron pang abs. Pero dahil ayoko nang hindi ako sigurado ay hindi rin ako basta-basta pumipili lang. Sabi nila ay masyado raw po akong pihikan, Papa Dudut. Pero tulad nga ng lagi kong sinasabi sa kanila ay hindi ko pa lang talaga nakikilala ang aking the one. Grabe! Pagod na ako, mams. Martes pa lang pero pakiramdam ko Biyernes na. Ay, sinabi mo pa, Mams. Sana nga Biyernes na. Parang di ko na kinakaya. Ang dami ko pang i-check na modules. Mas gusto ko na nga lang mag-check ng modules kaysa mag-online class eh. Ay, isa pa yan, mams. Masaya naman ang work from home pero ang hirap talaga na wala tayong masyadong gauge sa mga bata. True. Yung ibang estudyante, alam ko naman magsasabi lang ng present. Tapos after nakamute na. Wala ka naman magagawa kung mag-off cam sila. Lalo na kung sasabihing mahina ang signal pag naka-on ang camera. Nako, yung iba nga nagpapanggap pang naglalag yung internet lalo na pag tinatawag na. Pahinto-hinto kunwari na puputol pag nagsasalita pero tuloy-tuloy naman yung tahol ng aso nila. OMG, Mams! May gumawa na rin pala niyan sa'yo. Nakakaloka talaga mga bata ngayon. Ewan ko ba kung hindi tahol ng aso, tilaok naman ng manok ang kalaban ko. Ay, kailan ba matatapos ang pandemyang to? Kahit na na-enjoy ko ang work from home, parang mas gusto ko pa rin ng face-to-face classes. In fairness, totoo yan. Pero masaya na lang din ako na kahit papano ngayon, nakakapagtrabaho ako habang inaalagaan ng chikiting ko. Oo nga, family-friendly din naman talagang work from home. Pero aminin mo, mas gusto mo rin ng face-to-face classes. Ay, correct ka dyan! Pero, kumusta na pala yung inaanak ko? Ayun, naghahanap na ng ninong sa'yo. Sira ka talaga. Malapit na pala birthday niya, no? Ano ba gusto niyang regalo? Naku, simple lang yung inaanak mo. Tablet lang, masaya na yun. Hoy!
Regalo para sa inaanak kong tanong ko ha, hindi para sa nanay niya. Ano ka ba? Magagamit niya yun. Wow! 2 years old? Kailangan na mag-tablet? Ikaw naman? Siyempre biro lang. At speaking of birthday, malapit na nga kaya sa weekend samahan mo ko Mamili tayo ng mga kakailanganin ko para sa party niya. Bakit? Marami ka bang bibilhin? Actually, hindi ko pa alam. Hindi ko pa talaga nalilista. Hindi ko pa nga masyadong naiisip kasi marami pa nga tayong tinatapos. Kung makapag-aya ka naman, kala ko pa naman sobrang ready mo na. Ayun na nga, kaya kailangan ko ng tulong mo. Di ba ikaw naman talaga ang magaling sa mga ganun? Mams, marami rin akong ginagawa. Ninong, sige na, help mo na ako. Sige na, kahit wala ka ng regalo, basta help mo na ako sa preparation ng party ni Aya. Talaga? Kahit wala na akong gift? Oo nga, sige na pumayag ka na. Kahit walang gift walang bawian. Sinabi mo na yan. Oo na, kahit magdala ka na lang ng bagong ninong niya. Para kang sira. Ewan mo sa'yo. Char lang, moms. Uy, ayain mo na rin pala si Mandy. Tagal na nating hindi nakakabonding yung babaitang yun. Oo nga no. Sige, tawagan ko siya mamaya. Ayan, para makapag-unwind na rin tayo. Matagal ko na ang kaibigan si Rona. High school pa lamang naging magkaklase na kami. Hanggang kolehiyo. Pati nga ngayong mga guro na kami ay magkasama pa rin po kami, Papa Dudut. Kaya kung meron mang nakasaksi sa mga importante at hindi masyadong importanteng parte ng buhay ko ay si Rona yon. Si Mandy naman ay nakilala namin noong kolehiyo. Iba ang kurso niya pero dahil nakasama namin siya sa isang academic organization noon ay naging close din namin siya. Silang dalawang matalik kong kaibigan, kasama at karamay ko sa lungkot lalo na nang pumanaw ang aking ama. Bukod sa aking pamilya, si Rona at Mandy ang naging sandigan ko ng mga panahon na yon. Sa aming tatlo, si Rona pa lamang ang may asawa at meron na ring isang anak. Kolehiyo pa lamang kami ay sila na ni Ronald. Nung una ayaw namin ni Mandy sa kanya. Pakiramdam kasi namin katulad siya ng mga tipikal na playboy. Alam mo yung mga formang hindi gagawa ng matino. Pero hindi sumuko si Rona na ipakilala sa amin si Ronald. At hindi nga nagtagal ay napatunayan naming mali pala kami. Dahil mula nang maging sila ay nakita namin kung paano niyang suyuin talaga si Rona tuwing magkaaway sila. Dumating pa nga sa puntong mas kinakampihan pa namin si Ronald kesa sa kaibigan naming si Rona. Nang matapos kami ng kolehiyo ay nagpasya na rin silang magpakasal, Papa Dudut. Hindi naging madali para sa kanila ang magkaanak kaya naman sobrang tuwa namin nang dumating si Aya sa kanilang buhay. Si Mandy naman ay receptionist ngayon sa isang hotel. Maganda talaga ito kaya naman kolehiyo pa lamang kami, marami nang nanliligaw sa kanya. Marami na rin siyang naging jowa pero wala pa atang tumagal talaga. Kaya ngayon ay pareho po kaming single pa rin, Papa Dudut. Sa wakas, sumagot ka rin bruha ka. Ha? Bakit? Anong bakit? Girl, kanina pa kita tinatawagan no? Pati video call di ka matawagan. In another call daw. Ay, ganun ba? Naku, sorry girl. May kausap nga ako. Kaimbiyer na to? Meron ka ba? Ba't parang ang init agad ng ulo mo? Oo, first day ko ngayon kaya wag kang ano dyan. Sera ka? Ewan ko sa'yo. Eto naman, huwag ka na magalit. Tsatsaka ka niyan. Ba't ka ba kasi napatawag? Eto na nga. So sa weekend, dahil wala kang gagawin, lalabas tayo. Wala akong gagawin? Oo, wala kang gagawin. Meron girl. Huwag ka nang etsoserang bruha ka. Kabisado ko schedule mo. Alam kong weekend off ka ngayon. In fairness sa'yo, ma'am siya. Ano ka, stalker? Huwag kang filingera. Sinabi mo kaya sa akin. Ay, ganun ba?
Oo, kaya huwag ka mag-inarte dyan. Pero kasi… Wala nang pero-pero. Lalabas tayo nila Rona. Bakla ka? Tagal ka na namin hindi nakikita ha? Sinasamantala mo na busy kami ha? Ano bang gagawin natin? Eh di ba, malapit na birthday na ginadyanak natin. Kaya mamimili tayo ng mga kailangan. Tayo magpiprepare. Ay, oo nga pala. Malapit na yung birthday ni Aya. Oo, kaya go na tayo this weekend ha? Siyempre may kasama na rin bonding yon girl. Marami ka na atang dapat ichika sa amin. Actually, marami na nga. Ay, tama pala ang hula. Kaya nga hindi ako pwede this weekend. Ay, hindi pwede yan, bakla. Kailangan sumama ka sa amin. Sorry na talaga, Vax. Hindi talaga pwede. Naka-oo na kasi ko eh. Naka-oo saan? Mas importante pa ba sa amin yan? Hindi naman sa ganon. Pero kasi, hindi ko na pwedeng bawiin. Ano ba kasi yon? May date ka? Ganun na nga. Kaya, hindi na ako pwede this weekend. Ano ba yan? Bakit naman ito ka-bonding? Sorry na. Eh girl, sa amin ka na lang sumama. Huwag na sa ka-date mo. Tagal-tagal ka namin hindi nakikita eh. Sorry talaga. Mahirap na bawiin yun kasi matagal nang nakasit eh. Ganyan ka ha? Ayaw mo na kami makasama ngayon? Nagbago ka na girl. Eto naman, huwag ko na magtampo, please. Alam ko na. Bakit hindi mo na lang siya isama sa lakad natin? Naku, mahihain yun eh. Saka na lang pag ready na siya. Promise, papakilala ko rin siya sa inyo. Nakakainis ka naman eh. Pagbigyan niyo na ako. Promise, babawi ako sa inyo. At paano ka naman babawi, Aber? Sa susunod na gala natin ako taya. Kulang yan. Ano pa ba? Dapat sa susunod na gala natin, papakilala mo na yung ka-date mo. Sige na nga, payag na. At syempre, ikaw din ang taya. Kilala ko si Mandy. Hindi ito basta-bastang tumatanggi lalo na kung kami ni Rona ang nag-aaya sa kanya. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumanggi siya sa pag-aya namin sa kanya. Dati kahit pa sino ang kadate niya, kahit pa nga jowa na, basta kami ang nagtawag ay mas pinipili niyang sumama sa amin. Kaya naman kung sino man ang kadate niya ngayon, may pakiramdam akong hindi ito basta-basta date lamang. Bakit parang nararamdaman kong seryoso na ang bruha sa kung sino man ito. Iba rin ang kilig sa boses niya habang nagkukwento siya. Hindi siya ganoon sa mga dati niyang nakakadate o nakakarelasyon. Hindi ko tuloy maiwasang ma-curious kung sino ba talaga ang lalaking ito na kinakabaliwan ni bakla. Mas matagal ko ng kaibigan si Rona pero simula nang magkaroon na ito ng anak, alam ko lang na naging mas malapit ako kay Mandy dahil nga lagi nang busy si Rona sa kanyang pamilya. Lalo na noong nagsimula ang pandemya. Nang mga panahong bawal talagang lumabas at sobrang limitado lamang ang mga pwedeng gawin, si Mandy papadudot ang madalas kong ka-video call noon at katawagan. Kaya mas nakilala ko pa nga siya. Hindi lang halata pero simpleng babae lang talaga yang si Mandy. Madali lang siyang patawanin at mababaw din ang kanyang mga luha. Nagkakasundo kami at madalas ding magtalo dahil pareho kami ng mga tipong lalaki. Ang pinagkaiba lang namin ay pihikan ako. Siya lang ay laging go basta type niya, hindi na siya nagpapakipot pa. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot na tuloy nga ang lakad namin ni Rona noong weekend na yon at talagang hindi nakasama sa amin si Mandy. Marami rin kaming nilibot ni Rona dahil cartoons ang gustong theme ni bakla para sa party ng aking inaanak. At dahil mabusisi talaga ako sa mga ganitong bagay ay marami talaga kaming nilibot na iba't ibang stores para lamang mahanap ang best of the best na mga produkto. Dahil sa dami naming inikot hindi namin namalayan na lumampas na pala sa tanghalian ng oras. Napansin na lang namin noong pareho ng kumakalam ang aming mga sikmura. Kaya dali-dali kaming naghanap ng makakainan
At sa kakahanap namin ay hindi namin naasahang makikita namin si Mandy at ang ka-date nito. Nakita namin sila sa kabilang kainan mula sa kinakainan namin. Nasa isang cafe sila at masayang nagkwekwentuhan. Hindi na kami lumapit dahil nabanggit ko kay Rona na sinabi ni Mandy na mahiyain yung ka-date niya at ipapakilala naman niya ito sa amin sa susunod. In fairness kay bakla ay pogi nga at matipuno ang ka-date nito. Panay din ang puna ni Rona. Kung makasabi na sobrang gwapo at ganda ng katawan ng kasama ni Mandy, parang nakalimutan niya atang may asawa na siya. Ang hindi ko maintindihan, Papa Dudut, ng mga oras na yon kahit paulit-ulit na pinupuna ni Rona kung gaano kagwapo at katipuno ang kasama ni Mandy, ang mga mata ko ay nakatuon kay Mandy. Napakaganda nito sa floral dress niyang suot at nakabagsak ang mahaba at itim na buhok. Hanggang sa pag-uwi ko hindi maalis sa isipan ko ang napakagandang mukha ni Mandy. Huy! Kainis naman to eh. Nakakagulat ka no? Ang lalim naman kasi masyado ng iniisip mo. Ilang meters below sea level ba yan, ha? Ewan ko sa'yo. Huwag ka nga magulo. Alam mo, Mams, ilang araw ka nang tulalay. Kala mo hindi ko napapansin? Okay ka lang ba? Ha? Okay lang naman ako. Bakit ba? Ha? Okay lang naman ako, bakit ba? Mukha mo. Kilala kita. Alam ko may pinoproblema ka. Wala. Guni-guni mo lang yan. Ano nga? Alam mo hindi kita tatantanan, di ba? Ma'am, wala lang to. Hayaan mo na ako. Ay! May ganong drama yung bakla? Huy, ano ba nangyayari sa'yo? Umamin ka na. Wala nga. OMG, Mams. Congrats! Ha? Anong congrats? Buntis ka ba? Sabihin mo, sinong ama? Hahanapin natin yan at pananagutin. Para kang tanga, ma'ams. Nabuang ka na ata. Ano ba kasi? OMG! Nakabuntis ka? Hoy, bibig mo. May makarinig sa'yo dyan. OMG! Nakabuntis ka nga? Nababaliw ka na ba? Kadiri to. Hindi ka buntis. Hindi ka rin nakabuntis. So anong nangyayari sa'yo? Don't tell me. Ano na naman? Menopause ka na, Mams? Ewan ko sa'yo. Puro kakalokohan. Alam mo, kung ako sa'yo magsalita ka na. Dahil hindi kita tatantanan. Ay, wala. Nag-iisip lang ako. Tungkol saan? Hindi ko rin alam. Alam mo, Mams, mukhang kailangan mo na magpatingin sa doktor. Malala ka na ata. Feeling ko rin. Baka nga kailangan ko na magpa-doktor. Huy, seryoso ba? May sakit ka ba? Oo ata. May sakit nga yata ako. Huy, bakit? Ano ba sumasakit sa'yo? Mams, naku, pa-check up mo na agad yan. Mams, malaking problema to. Hindi ko naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Ano bang ibig mong sabihin? Saan ba banda yung sumasakit sa'yo? Hindi ko nga rin alam. Hindi ko na sigurado kung saan banda yung may problema. Kung yung utak ko ba o yung puso. Naninikip ba madalas yung dibdib mo? O sumasakit ba lagi yung ulo mo? Ano, gusto mo samahan kita? Naku, kailangan mo na ipatingin agad yan. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Sira ka ba? Paano kita maiintindihan? Napakalabo mo. Ano ba talaga nangyayari, ha? Eh kasi, simula nung weekend, hindi na maalis sa isip ko. Ay, Mams, wag ganon. Kay Mandy na yun. Kaya ngayon palang tigilan mo na yung nararamdaman mo. Kaibigan natin si Mandy, walang talo-talo. Yun na nga, Mams. Sana 'di ba? Ang hindi maalis sa isip ko yung kadate ni Mandy kasi sabi mo nga, napakagwapo at napakamatipuno. Ganon-ganon mga type ko. O bakit, hindi ba? Hindi. Sino pang hindi maalis sa isip mo? Huwag mo sabihin. Oo, si Mandy. Bakit ganon? Bakit sobrang ganda niya sa paningin ko? Bakit hindi na siya maalis sa isip ko? OMG! Teka, Mams, kukuha ako ng kape, papakin mo!
Wala kang nervyos eh. Inis na inis ako kay Rona dahil simula nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa nararamdaman ko tungkol kay Mandy ay halos araw-araw na niya akong inaasar tungkol dito. Pero higit ang inis ko sa sarili ko dahil hindi ko talaga maunawaan kung bakit ko biglang naramdaman ang pagkalitong ito. Dahil madalas sigurado ako sa mga bagay-bagay. Sobrang hindi ako komportable sa pakiramdam na ito, Papa Dudut. Tanggap na tanggap ng pamilya ko ang pagkatao ko kaya ni minsan ay hindi ako nakatanggap ng pressure na dapat ay magkagusto ako sa isang babae. Tanggap ko rin ang sarili ko at ni minsan ay hindi ako nagpanggap sa kung ano talagang nararamdaman ko. Pero sa ngayon, bakit parang may ibang sinasabi ang puso ko? Iniisip ko na lamang na baka dahil eto sa napakarami kong ginawa lately. Baka naman pagod lang ang katawang lupa ni bakla kaya kung ano-ano tuloy ang nararamdaman. Baka kailangan ko lang ng pahinga, Papa Dudut. Siguro may factor din na noong nagsimula nga itong pandemya si Mandy ang madalas kong kausap. Kaya gusto ko rin tuloy sisihin si Rona. Bakit kasi siya naging busy? Dahil sa aking pagkalito at kakaibang nararamdaman. Iniwasan ko munang makasama at makausap si Mandy. Lumalabas sila ni Rona nang hindi ako kasama. Pero dahil nakakahalata na rin siya na umiiwas ako ay hindi ko na siya natanggihan nang ayain niya akong lumabas, Papa Dudut. Girl, sinong hinihintay mo? Kanina ka pa tingin ng tingin sa pinto nitong cafe ah. Ha? Hinihintay ko si Rona. Parating na raw ba siya? Ay, hindi niya ba nasabi sa'yo? Na alin? Na hindi siya makakarating. Wala raw siyang pag-iiwanan kay Aya eh. Ha? Hindi siya dadating? Di umuwi na rin pala dapat tayo. Baka magtampo yun. Hindi, sabi nga niya tuloy lang tayo eh. Akala ko naman sinabi niya sa'yo. Hindi nga eh. Hayaan mo na. Hindi mo ba ako na-miss? Tagal kaya nating di nagkwentuhan. Tsaka isa pa, nakwento ko na kay Rona yung mga gusto kong ikwento sa'yo. Ganun ba? Pasensya na, girl. Marami lang din talaga mga kailangan tapusin ngayon sa work. Kung hindi ko lang din alam na busy ka talaga, iisipin ko nang iniiwasan mo ko eh. Lahat na lang ng aya ko ng mga nakaraan tinanggihan mo. Hindi mo pa tuloy nami-meet si Daniel. Huy! Hindi kita iniiwasan ha? Alam ko naman, busy ka lang talaga. Nangihinayang lang ako kasi gusto ko talaga na ma-meet mo si Daniel. Daniel pala pangalan niya. Di sana sinama mo siya ngayon. Sasama talaga dapat siya, kaya lang kasi nagka-emergency bigla sa trabaho niya. Kailangan niya mag-OT. Naku, OT ba talaga? Baka naman may ibang ka-date. Hindi siya ganun. Mabait si Daniel, hindi siya playboy. Paano ka naman nakakasiguro? Pinakilala na niya ako sa pamilya niya eh. Kung lolokohin niya lang ako, ba't niya gagawin yun? Pinakilala ka na sa pamilya niya? Bakit? Kayo na ba? Hindi pa. Pero parang gusto ko na siyang sagutin. Sasagutin mo na? Oo. Iniisip ko na sagutin na siya. Actually, hinihintay ko lang talaga na makilala mo na siya eh. Tapos kapag okay siya sa'yo, ayun, sasagutin ko na. Mahal mo na ba? Hindi ko alam. Siguro. Hindi pa ako sure. Yun naman pala. Bakit sasagutin mo na? Kaya nga gusto kong makilala mo na siya. Para matulungan mo ako magdesisyon. Naku, wag mo muna sagutin. Pahirapan mo para malaman mo talaga kung gaano kanya kagusto. Oo nga eh. Pero alam mo girl, iba si Daniel. Iba siya sa mga lalaking nanligaw sa akin dati. Feeling ko… Ayan ka na naman eh. Padalos-dalos ka na naman. Kilalanin mo munang mabuti bago mo sabihing iba siya. Pero iba talaga siya. Siya pa lang ang unang lalaki na nanliligaw pa lang sa akin pero pinakilala na ako sa pamilya niya. Tsaka nakita ko kung gaano siya kabuting anak at kapatid. Sigurado ka bang ikaw lang pinakilala niya sa pamilya niya? Malay mo, may iba pa siyang pinakilala. Eto naman, napakanega. Ano yun, audition sa pamilya nila? More entries, more chances of winning? Aba malay ko ba? Hindi mo pa naman matagal nakakilala yan.
Pero iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya eh. Parang complete package. Mabait, magalang, family-oriented, pogi at matipuno pa. O diba? Parang jackpot eh. Di naman siya ganun kagwapo. Girl, kanina pa kita napapansin. Bakit parang lahat ayaw mo kay Daniel? Eh hindi mo pa nga siya nami-meet. Ayun na nga. Hindi ko pa siya nami-meet kaya hindi ko alam kung talagang okay siya para sa'yo. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo kung ano ba yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Para may idea ka na. Pero parang kahit ano naman sabihin ko, ayaw mo na agad sa kanya. Ayoko nga sa kanya. Eh bakit naman? Hindi ko rin alam. Alam mo, kung hindi lang kita kilala, maiisip ko nagsiselos ka. Nagsiselos nga ako. Sabi ko na nga ba eh. Type mo si Daniel no? Hindi si Daniel. Anong ibig mo sabihin? Ikaw. Ikaw, Mandy. Feeling ko gusto na kita. Ano? Hindi ko rin alam. Nalilito rin ako. Alam mo, tsaka na lang ulit tayo mag-usap. Hindi ko alam kung anong espiritu ang sumanib kay bakla at bigla akong umamin kay Mandy. Naghiwalay kami ni Mandy ng gabing yon na parehong walang salita, Papa Dudut. Pag uwi ko ng bahay ay gusto ko na lamang mawala at lamunin ng lupa. Bakit ko ba sinabi yon? Gusto kong i-message si Mandy at bawiin lahat ng sinabi ko. Gusto kong sabihing prank lang ang lahat ng yon, pero wala akong lakas ng loob na gawin yon. Hindi ko pa siya ulit kayang kausapin. Nag-isip na ako ng mga pwede kong idahilan sa kanya at iniisip kong sabihin na may sakit lamang ako. Na masama lang ang pakiramdam ko kaya ako nabitawan ang mga salitang sinabi ko sa kanya. Kahit na anong piga ko sa utak ko ay wala akong maisip na tamang dahilan o tamang sabihin kay Mandy. Parang kahit na anong sabihin ko ay hindi magiging katanggap-tanggap. Kaya nagpasya na lamang ako na huwag na munang magpakita sa kanya. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na rin muna nagparamdam sa akin si Mandy. Siguro ay kailangan ko lang din palipasin muna ang mga araw. Baka sakaling kumalma rin po itong nararamdaman ko at maliwanagan din ako, Papa Dudut. Baka lumipas din tong pagkalito ko. Baka sakali ring malimutan na ni Mandy ang mga sinasabi ko paglipas ng mga araw. Kaya mas mabuti talaga na hindi na muna kami magkita. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Matagal nga akong hindi nagpakita kay Mandy, Papa Dudut. Talagang tiniis ko na huwag siyang makita at kausapin. Pagkalipas ng 1 linggo ay maraming beses na nagtangka si Mandy na makipagkita at makipag-usap sa akin. Ngunit lagi akong nagdadahilan, Papa Dudut. Ginagamit ko ang trabaho para sabihin na marami talaga akong kailangang tapusin. Hindi pa ako handang makaharap siyang muli. Hindi ko pa alam kung ano ang mga sasabihin ko at nalilito pa rin ako sa tunay kong nararamdaman. At ang inaasahan kong mawala ay tila lalo pang tumindi. Habang tumatagal kasi, Papa Dudut, na hindi ko nakikita si Mandy ay parang lalo ko pa siyang naiisip. Sobrang nami-miss ko na siya. Pero kailangan kong tiisin lalo pat alam kong mabibigo lamang ako. Natatakot akong aminin sa sarili ko ang totoo dahil alam kong malabo rin naman akong maibigan ni Mandy. Ilang beses na silang lumabas ni Rona na hindi ako kasama. Madalas kinikwento na lamang sa akin ni Rona, si Rona na lamang din ang pinagtsatsagaan kong makasama at makakwentuhan. Dati kahit na anong ganap sa buhay ko, agad akong nagsasabi kay Mandy. Pero ngayon ay tiniis ko nang hindi magsabi sa kanya. Madalas ay nakakaramdam ako ng lungkot dahil doon, ngunit nakapagpasya na ako. Hanggat hindi pa ako sigurado, hindi muna ako makikipag-usap kay Mandy.
ka nga sa akin. Ano? Ano ba talaga nangyari sa inyo ni Jeff? Parang ang tagal nyo na kasing hindi nag-uusap eh. Akala nyo ba hindi ko napapansin? Wala naman. Okay lang naman kami. Okay lang? Eh bakit wala siya ngayon? Eh di ba nga busy? Busy raw. Eh kahit naman super busy noon, hindi naman yung tumatanggi sa mga aya natin, no? Hindi ko rin alam. Siya kaya tanungin mo. Hindi, may alam ka eh. Matagal ko naman na siya gustong makausap. Pero mukhang hindi pa siya ready. So ano nga kasi ang nangyari? Ganito kasi. Nung huling beses na nag-usap kami, ang sabi niya, nalilito raw siya. Nalilito saan? Sa akin. Sa'yo? Linawin mo na nga, nalilito na rin ako eh. Sabi niya, nalilito siya. Kasi parang gusto na raw niya ako. OMG! Sinabi niya yun? Oo. Eh anong sinabi mo? Wala akong nasabi. Wala ka nasabi? Ete, ang tagal mo kayang hinintay yan. Ayan na, natupad na yung pangarap mo. Ayun na nga, sa sobrang gulat ko sa mga sinabi niya, natameme na lang ako. Parang di ko na rin alam bigla yung sasabihin ko. OMG, nakakaloka kayo. Grabe, parang gusto kong maiyak para sa'yo. Naalala ko pa nung time na lasing ka, tapos umamin ka sa akin na may gusto ka kay Jeff. Oo nga eh, kahit lasing ako noon, hindi ko makakalimutan na sobra yung tawa mo noon. At tandang-tanda ko pa na sinabi mo sa akin na sa ganda kong to, sa bading pa ako nagkagusto. Kasi totoo naman. Hindi naman dahil wala siyang karapatan na magustuhan mo, pero ang iniisip ko kasi noon, masasaktan ka lang kasi pareho kayo ng type. Parehong-pareho kayo ng tipo ng lalaki. I know, right? Kaya nga pinilit kong makipag-date nun sa marami para lang makalimutan ko na yung nararamdaman ko sa kanya. Eh kumusta na pala si Daniel? Di ba sabi mo gusto mo na siya? Nagugustuhan ko na naman talaga si Daniel. Pero pagkatapos ng mga sinabi ni Jeff sa akin, na-realize ko na hindi pa rin pala nawawala talaga yung nararamdaman ko para sa kanya. Na hanggang ngayon, gusto ko pa rin siya. Sinabi mo na ba yan kay Daniel? Mabuting tao si Daniel kaya hindi na ako nagsinungaling sa kanya. Sinabi ko sa kanya yung totoo na may iba na akong mahal. Kaya matagal-tagal na rin nung pinatigil ko na siyang manligaw. Eh ano nang plano mo ngayon? Anong plano mo kay Jeff? Maghihintay. Hanggang sa maging malinaw na sa kanya yung nararamdaman niya para sa akin. Grabe! Kinikilig ako. Hindi ko akalain na kayong dalawa rin naman pala magkakagustuhan. Tingin mo ba may pag-asa kami? Oo naman. Kilala natin si Jeff. Kailangan natin siyang bigyan pa ng oras dahil alam natin na hindi talaga siya gagawa ng aksyon hanggat hindi siya sigurado. Ang tanong, handa ka ba sa kung ano man na maging malinaw sa kanya? Alam kong hindi ako talaga dapat umasa. Pero wala eh. Ginawa ko naman lahat pero iba talaga ang sinasabi ng puso ko. Sobrang na-excite ako para sa inyo. Sana lang talaga matapos na ang kalituhan ni bakla sa buhay niya. Kaya nga eh. Natatakot din naman ako. Kaya alam kong natatakot lang din siguro siya. Nakakatakot naman kasi talaga, lalo na kung hindi ka sigurado. Alam mo yung feeling na susugal ka sa hindi mo alam kung ano talaga yung resulta? Pero gano'n naman talaga sa pag-ibig, di ba? Kailangan talaga ng tapang. Wala namang nananalo na hindi tumataya. Wow! Iba ka na, friend! Tunog in love ah! Dati pa naman, ako na talaga ang in love sa aming dalawa. Eh, kung ako na kaya ang manligaw sa kanya. Alam mo, parang gusto ko yung idea mo. Bakit hindi, di ba? Pero syempre tutulungan mo ko. Syempre naman, kayo pa ba? Paano niya kaya ako kakausapin? Napakailap ni bakla eh. Masyadong pa hard to get. Sa ganda kong to ayaw pa akong harapin. Intindihin mo na lang, alam mo namang hindi pa yun nagkakajowa. Sa bagay, mukhang mahihirapan ako Alam mo, natatawa ako sa inyo pero kinikilig din ako as in. Sira, tulungan mo na nga ako mag-isip kung paano niya ako kakausapin.
Akala ko alam ko ang lahat ng tungkol kay Mandy dahil lahat naman ng nakaka-date at nakakarelasyon niya ay kinikwento niya sa akin. Pero may hindi pala ako alam kay bakla. Nalaman ko mula kay Rona na hindi na napigilang magkwento sa akin na matagal na pala akong gusto ni Mandy. Nabigla ako nang malaman ko po ito, Papa Dudut. Hindi ko yun inaasahan dahil una, alam ko namang alam ni Mandy na ako nga ay isang sirena. Napaisip tuloy ako, hindi kaya tomboy talaga si Mandy? Ganito ko na lamang inaliw ang isipan ko dahil ayaw ko na rin mag-isip pa ng kung ano-ano. Pero aaminin ko, nang malaman ko na matagal na pala niya akong nagugustuhan ay sobrang saya ng puso ko. Papadudot dahil sa sayang nararamdaman ko ay naging malinaw na rin sa akin ang tunay kong nararamdaman. Mahal ko na po si Mandy. Paulit-ulit na sinasabi ng puso at isipan ko na siya na marahil ang aking matagal nang hinihintay na the one. Ilang araw din akong binuliglig ni Rona. Simula nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa tunay na nararamdaman ni Mandy, araw-araw na rin niya akong pinipilit na makipag-usap na kay Mandy. Hindi ko siya kagad sinunod dahil iniisip ko munang mabuti kung ano ba ang dapat kong sabihin kay Mandy. Patuloy ang pangungulit sa akin ni Rona na makipagkita na at makipag-usap nang sa gayon ay magkaroon na rin ng tsansa ang posible naming maging relasyon. Pinag-isipan ko po itong mabuti dahil alam ko na kapag kinausap ko na si Mandy ay wala na itong atrasan. Kamusta ka na? Okay lang naman. Ikaw, kumusta? Ayos lang din naman ako. Parang pumayat ka. Talaga ba? Medyo stress lang siguro sa work. Eh ikaw, Anong ako? bakit parang ang blooming mo, girl? In love eh. Wow, talaga ba? Kayo na ba ni Daniel? Hindi. Eh bakit? Akala ko ba sasagutin mo na siya? Matagal ko na siyang pinatigil na manligaw. Ha? Eh bakit naman? Dahil sa'yo. Bakit ako? Dahil sa sinabi mo sa akin. Simula nung sabihin mo yun, hindi ko na nalimutan. Parang araw-araw naririnig ko yun. Sorry girl ah. Bakit ka nagsasorry? Malinaw na ba yung nararamdaman mo? So hindi mo talaga ako gusto? Hindi naman sa ganon. So gusto mo ako? Ano? Girl, pwede bang wag na tayo magpaligoy-ligoy dito? Diretsoy na lang natin ang isa't isa. Simulan ko na ha. Gusto mo ba ako? Oo. Ha? Hindi kita marinig. Ano ba? Oo na, gusto kita. Gustong gusto kita. Hindi ka nawawala sa isip ko kahit na parang kadiri kasi nga 'di ba? Duh! Pero wala eh. Yun yung totoo. Gusto talaga kita. Wow! Kailan pa? Hindi ko rin alam. Basta ang alam ko lang, nung nakita kitang kasama ni Daniel, hindi si Daniel ang napansin ko kahit na sobrang gwapo niya. Parang bigla na lang ang ganda-ganda mo sa paningin ko. Talaga? Asin? Oo na nga, gusto pa ulit-ulit? Oh, ikaw naman. Gusto mo ba ako? Alam mo, wag ka na nga magmaang-maangan. Alam ko namang alam mo na dahil sinabi ni Rona sa'yo. May buni talaga dila nun. Ang kate. Bakit? Ayaw mo bang malaman ko? Gusto. Pero bakit? Bakit mo ako gusto? Correction, hindi kita gusto. Matagal na kitang mahal. Ay, grabe rin sa tapang si girl. Pero bakit nga? Nasasagot ba yun? Hindi ko rin alam eh. Tinatanong ko nga rin yung sarili ko. Pero gano'n naman yata talaga ang puso. Hindi mo naman napipili kung kanino titibok. Kailan pa? College pa lang tayo. Noon pa lang mahal na kita eh. Kaya pinilit ko makipag-date sa kung sino-sino para lang makalimutan kita. Dahil alam kong malabo mo naman akong magustuhan. College pa lang? Oo nga, paulit-ulit, GGSS? Grabe, hindi ko kasi alam ang sasabihin.
Sabihin mo na lang na mahal mo rin ako. Eddie, mahal din kita. Simula ng araw na yon ay tuluyan na ngang naging kami ni Mandy Papadudut. Marami ang nauwirduhan sa relasyon namin pero wala kaming pakialam. Ang mahalaga ay naging totoo kami sa aming mga nararamdaman at tanggap kami ng mga taong mahal namin. Napapangiti pa rin ako hanggang sa ngayon kapag naaalala ko yung araw na nag-aminang kami. Kaya pala kahit gaano pa kagwapo at katipuno ang mga nagtangkang manligaw sa akin noon ay wala akong nararamdaman. Isang magandang babae pala ang magpapatibok ng aking pihikang puso. May panahon man na nalito ako. Ngayon ay sigurado na ako sa nararamdaman ko, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po si Mandy. Ngayon ay kasal na kami at meron ng isang supling. Nag-resign na si Mandy sa kanyang trabaho at isa ng full-time mom. Samantalang ako ay patuloy pa rin sa pagtuturo. Simple lamang ang aming pamumuhay ngunit punong-puno ng pagmamahal at ng saya. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Sana po ay marami pa kayong ma-inspire sa inyong mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ang inyong kapuso't kabarangay, Jeff. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.